Hi guys! Welcome po sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man pong sulok kayo ng mundo naroroon. So for today's video, pag-usapan po natin kung ano-ano nga ba yung mga importanteng gamit na kailangan mong dalhin kapag ikaw ay nagbabalak na magtrabaho dito sa Middle East bilang isang kasambahay or dito sa Saudi Arabia. Pero bago yan, kung bago ka pa lang po sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and share at pakipindot po ang aking notification bell para maging updated ka po sa aking mga susunod na video. Ang kailangan mong unang bilhin ay syempre yung pang hand carry natin na pack bag at saka po maleta. So yun yung pangunahing dapat mong bitbitin. Ano-ano nga ba yung mga ilalagay natin sa ating mga hand carry bag? So, syempre, una, yung importanteng papers nyo, kailangan lagi pong nandoon sa inyo hand carry with ballpen po. Lagyan nyo ng ballpen kasi may experience akong bad dyan sa ballpen na yan. First time kong pumunta rito, nasa akin naman yung lahat ng important papers ko. Pero, nakalimutan ko po magdala ng ballpen. So, yun. May napagtanungan ako, ma-share ko lang sa inyo, kalahi natin, kabayan din. Pero tinarayan niya ako, guys. So, nakakasad lang na hindi lahat ng kababayan natin tutulungan tayo kapag tayo ay nasa ibang lugar. So, yung iba sa kanila, parang hindi galing sa bansang Pilipinas, ganoon. So, yon. So, una, yung mga important papers po, doon nyo ilalagay sa hand carry nyo. Tsaka yung cellphone nyo. At tsaka yung inyong charger. Magdala na rin kayo ng isang terno ng damit at tsaka panloob ninyo, guys. Tsaka biscuits. Magdala po kayo ng pwede nyo makain sa inyong handbag. Tapos, syempre magdala din po kayo ng pera. Napkin. Siyempre, kung irregular po yung menstruation nyo at hindi pa dumadating, tapos paalis na kayo, di ba? So, kailangan nyo po magdala niyan kahit ilang piraso lang para hindi nyo na po bibilin sa airport ng bansang inyong pupuntahan. Kasi po, kadalasan, pagdating natin dun sa bansa na ating pagsisilbihan, ay hindi po agad tayo nakakaon ng ating amo or nasusundo. May mga amo naman na nakaabang na sa inyo paglapag nyo pa lang. So, yon. Yan po mga kailangan nyo ilagay sa inyong hand carry ay in case lang po na hindi kayo makaon agad at hindi nyo agad makuha ang inyong luggage. So, magdala kayo ng money dahil nga huwag kayo maniwala dun sa sinasabi ng nila na huwag na kayo magdala ng pera kasi hindi nyo naman kailangan dahil nga hindi naman magagamit yung pera dito ng Pilipinas. Pero magagamit po siya talaga, guys, lalo na kapag hindi kayo agad nakaon ng amo nyo, at least may pambili kayo kahit toothpaste man lang or toothbrush or pangkain nyo, guys. Yon, tubig. Ayan. Kaya, yun lang po yung kailangan nakalagay dun sa inyong hand carry. Basta wag lang po siyang lalampas sa 7 kilos yung bigat. So, yun. Dumako naman po tayo dito sa maleta natin kung ano-ano nga ba yung mga dapat nating ilagay dun sa ating maleta. So, una guys, kailangan meron po kayong dalang t-shirt, ayan, pajama. Kahit ilang piraso lang, kahit mga dalawa or tatlo na pajama at saka t-shirt. Tsaka po panty at bra. Ayan. Tapos, syempre mga gamot. Kahit isang dosena lang na gamot, okay na yun. Gamot sa lagnat, ganyan. Toothbrush, toothpaste, shampoo, conditioner, at saka po yung mga instant food. Ito, napakahalaga po nito na kailangan marami po kayong dala na instant food like biscuit, yung mga ganyan. Mga pagkain na madali pong kainin like dilata, ganyan. Basta yung easy, yung ready to eat na sana po ay good for 1 month. Kasi hindi lahat ng amo ipoprovide po yung ating needs kapag tayo ay dadating dito sa bansang
pagtatrabahuan natin, may mga amo naman po na sinasagot nila lahat ng pangangailangan natin, 'di ba? May mga amo kasi na madamot sa pagkain, may mga amo na hindi. So, kailangan nating isiguridad yung ating isang buwang buhay. Kasi pagkatapos naman po ng isang buwan, sasahod na kayo eh. So, pwede nyo nang bilhin yung mga needs nyo kung sakaling hindi sinasagot ng amo nyo yung mga kailangan nyo. Pero kung sinasagot naman nila, edi mas better po. So, ayun. Tapos, dala din po kayo ng napkin. Sabi ko na ba yun? Medyas, magdala din po kayo. Mga 2 or 3 piraso, okay na. Dala din po kayo ng towel. Ayan. Ano pa ba? Coffee. Ayan, dala din po ng coffee. At saka, panghilot, nagdala ako. Pero yung dinala ko kasi kating ko lang kasi may motion sickness ako. Kaya lagi talaga ako nagdadala ng ganyan, yung mga amoy ointment para may pandagay po ko sa aking ilong para hindi po ko mahilo. So, yon. Ano pa ba? Dala po kayo ng leggings, guys, kasi hindi lahat ng pupuntahan ninyong amo is magbibigay ng uniform katulad ng mga sinusuot ko sa aking mga video na ipinopost. Yung iba po duster yung binibigay, duster. So, kailangan magdala po kayo ng leggings para minsan kasi pag matanda yung alaga mo, itataas niya yung mga, alam mo yung mga pasaway na mga matatanda na. Ako po kasi matanda yung nalagaan ko dito, pero buti na lang po talaga naka-uniform ako. Pero kung katulad ng lokal yung amo ko, kasi hindi po lokal yung amo ko talaga, hindi sila taga rito talaga. Sila ay hindi masyadong mahigpit. So, yung iba po, yung mga lokal talaga, bibigyan ka ng duster. So, hindi pwedeng nakapanty ka lang dun, di ba? Kailangan naka-leggings or pajama ka para pag tinaasan ka ng damit ng duster ng iyong alaga na matanda or anuman, eh hindi ka po makikitaan ng balat, di ba? So, yun po. Huwag din po kayo magdala ng mga sexy na damit at saka mga makeup. Kasi may mga amo po na pagdating niyo pa lang sa bahay nila, kakalkalin yung gamit ninyo at pinagtatatapon nila yung mga hindi naman dapat. Tapos, yun nga, may mga amo naman na wala silang pakialam kung ano yung laman ng gamit mo, ng maleta mo, pagdating mo. So, para na lang din po sa seguridad ninyo. Kasi pwede nyo naman po yung bilhin dito pagka nakasahod na kayo kung sakaling kilala nyo na yung amo nyo na mabait pala. Pagka ganun, walang problema, di ba? About naman po sa mga sexing damit katulad ng mga short, na mga spaghetti like ganyan, sando. Ayan. Huwag na lang din po kayo magdala nun, guys. Kasi hindi lahat ng dadatnan ninyong bahay ay nagbibigay ng sariling kwarto. So, kung halimbawa ang napuntahan ninyo ay walang sariling kwarto, edi sayang lang yung dinala ninyo, 'di ba? Na damit na 'yon. Kung halimbawa naman na meron kang sariling kwarto, pagdating mo, pwede ka namang bumili dito, 'di ba? So, 'yon. Hanggang dito na lang po yung aking video at sana po ay nakatulong ang video na ito para sa inyo, para safe po kayo makapunta rito sa bansang inyong binabalak na puntahan. Thank you for watching. Ayan, at huwag niyo po akong kalimutang i-subscribe at pindutin ang notification bell para magkita-kita pa po ulit tayo sa aking mga susunod na video. God bless you all, guys.